What's up, Divera family? Ako nga pala si Manong Chris. Kamusta kayong lahat? So ayun guys, for today's video, ito na yung simula ng pagbangon natin, simula ng moving forward kasi today is the day. Nakahanap na ako ng place ko. Masaya ako na malungkot dahil yun nga, masaya ako dahil may uwi ko na yung mga anak ko. May place na kami para sa amin. Malungkot, syempre, aalis na ako ng tuluyan doon. Ayaw nga ng mga anak ko na umalis ako doon hanggang sa kailangan na talaga. At isa pa, masakit sa akin na syempre yung bahay na yon, yung na saan kami bumuo, saan kami nagsimula, inaayos namin na ako, aalis na ako ng tuluyan doon. Magkakanya-kanya na kami simula ngayon. So isa sa pinagdadaanan ko ngayon guys, sobrang sakit sa akin na syempre 4 na buwan na I'm supposed to be there pa rin hanggang sa masettle ako. Papasalamat na lang din ako sa mga kaibigan ko, sa family ko, syempre sa mga anak ko dahil sa kanila patuloy akong lumalaban na sinusuportahan nila ako sa mga panahong, alam mo yun, nag-iisa ako, di ko na alam yung gagawin ko. So magiging honest ako ngayon kung kakayanin ko ba mag-isa. May times na kaya ko pero may times din na syempre nagpapanik attack ako, ganun. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Hindi naman ako sino bang ready na ganito. Saka isa pa sa mga nagsasabi din na bakit ang drama ko, hindi nyo alam yung pinagdaanan ko, yung pinagdadaanan ko. Tsaka nyo na lang ako husgaan kapag alam nyo kung ano yung pinagdadaanan ko, kung anong nangyari sa akin. Isa pa sa mabigat ngayon, nasa hospital si Grayson. Kanina may procedure na ginawa sa kanya kasi yung lungs niya nagkaroon ng tubig. So sinalpakan ng tubo, may tubo pa rin siya sa may, ewan ko sa bandang chest or dito. Hindi ako makapunta doon guys kasi yung landlord ko, ngayon yung binigay na araw na kailangan kong lumipat hanggang bukas. Wala na akong time. May work pa ako. So syempre kung di naman ako mag-work, wala na sa sahurin. Anong gagawin ko? So kinontak ko na lang yung mga kaibigan ko, yung mga free ngayon kasi may pasok din sila. Yung iba tutulong na lang after work. Pero as much as possible, yung mga kailangan buhatin, mga bibigat, like yung kama ko, couch, and everything. Bibili pa kasi ako sa IKEA ng mga bed ng mga anak ko. After nun, kailangan ko madaliin, kailangan ko rin lahat para makahabol ako sa hospital kasi tonight, kailangan kong pumunta ng hospital kasi araw ko ngayon. Sinabi, nakiusap na lang rin ako sa ex-wife ko na nandun naman ako kahapon, nag-early out ako para makita ko si Grayson dahil kahapon lang na-find out na something wrong sa kanya kasi lumalaki yung tummy niya, bumaba yung hemoglobin niya, yung platelets niya. So, sobrang daming blood transfusion na nangyari ngayong buwan para kay Grayson. And yeah, I tried everything. Isinantabi ko lahat ng sakit, lahat ng problema. Tinay ko ayusin to, pero wala na talaga. Ngayong araw na to is wedding anniversary sana namin nung ex-wife ko. But then, tapusin nyo na lang tong video na to para makita nyo kung ano itsura nung kinuha ko. Basement lang yun. At nagre-rent lang din ako. Para sa mga anak ko, kumuha ko ng 2 kwarto. And then, syempre, kailangan natin ng sakto. Airbnb siya dati. Wala nakatira doon dati. Nire-rent lang for 2 days. Ganon. So, malinis pa yung bahay na nakuha ko. Well, hindi naman siya buong bahay, yung basement nga lang. But still, malaki na para sa mga anak ko. Para sa amin, sakto na yon. Samahan nyo ako maglipat, samahan nyo kami mag-ayos. So, nandyan na yung bayaw ko. Pipikapin ko lang yung couch dito kung saan ako nakatira dahil ako yung kukuha nun, bumili sila ng couch. And then, pupunta na tayo doon kung saan tayo dati nakatira. Pipikapin ko na lahat ng gamit ko doon. May kumausap sa akin na landscaper. Sabi niya, he can help me daw park sa front. Sabi ko naman, couch lang yung pipikapin ko dito and then I'm gonna leave. 4 months guys, sobrang baliw na baliw ako. Mabilib din ako sa sarili ko eh. After everything na nangyayari sa akin, nakakapasok din ako ng trabaho pero nakaka-absent din ako. Ma-absent din ako, sobrang layo na nung sahod ko, nung time na kumakayod ako ng kumakayod hanggang sa nung naghiwalay kami. Nakakapasok pa rin naman ako. Ma-absent lang ako pagkagawa ng kay Grayson dahil recently in and out siya sa hospital. Like, in between these 2 cars? I can fit there? Okay. Thank you. Yeah. So, andito na rin. Yung isang tutulong sa akin is yung kumpare ko. I think we're good. Pala yung kasama kong maglilipat. Kumpare natin. Yun. Jollibee muna, par. Pawis sa pawis ka. Umaayaw na si tropa. Grabe yung init ngayon eh. Hindi naman sobrang grabe pero sakit sa balat. Hey boy. Ayos ba yung bahay kong bago? Laki. Laki no? Joke lang. Sa baba lang kami. So ayan guys, sinulan na namin ibaba yung mga gamit ko isa-isa dahil nga mamaya meron din silang pupuntahan dahil meron din silang mga lakad. At ito, pumunta na rin kami sa IKEA para bilhin lahat ng gamit na kailangan naming i-set up para sa bagong tirahan ko. Kaya yun, shoutout sa inyo. So ayan guys, kararating ko lang sa hospital. Tapos ko lang din maglipat pero babalik din ako doon mamaya. Dinalaw ko muna yung anak ko. So yeah, 10 PM na. Nakakain na rin siya. So wala siyang damit ngayon. Dito yung tubo niya sa kasi masyadong mahirap para sa kanyang maglagay ng damit. Yung liquid na sinasabi ko kanina is dumadaloy dito, kini-clear nila papunta doon and ayan na yung liquid na nakuha sa kanyang lungs.
Kung ano yung naririnig nyo, may oxygen din siya. Ayan. Pero hindi nakasalpak sa ilong niya kasi tinatanggal niya. And mahirap para sa kanya. So, bali yung ginagawa ngayon, may medicine din siya. So, yung medicine na yan, nagpapabilis sa kanya para umihi. Kaya kailangan tignan ng mabuti yung diaper niya. So, yeah. Napakalakas ng baby natin. And yeah, yun din. Isa rin, napaka-sensitive niya. Medyo moody rin, and then malaki pa rin yung tiyan niya dahil dun nga. So hindi natin alam kung hanggang kailan to nakasalpak sa kanya. Nag-blood transfusion na naman siya today. So ngayong buwan parang 5 beses na siya nag-blood transfusion. Yung platelets niya bumaba. And then plasma, binigyan din siya. So yung mga nurse dito talagang binabalik-balikan si Grayson para i-check siya dahil yun nga. Daming nakasalpak sa kanya ngayon, guys. Kaya pagdasal natin siya, sana gumaling na siya, lumakas lalo, at bumalik na sa dati. Yun lang. Hi everyone, please pray for me.